Ayun guys, welcome back sa ating YouTube channel, no. Guys, meron akong i-share sa inyo guys, yung tungkol sa PC Ubuntu server. Ubuntu 18 yung gamit ko guys. Nahirapan ako mag-remote gamit ang Dataplicity, no. Hindi siya nagko-connect sa Dataplicity. Try ko yung zero tier. May bayad pala siya guys sa Ado para ma-activate mo yung sa plugins niya. Kailangan mo magbayad sa Ado ng $299, pero sa zero tier libre siya guys. So ngayon guys, nakita ko rin sa post ni Ado na meron siyang guys, eto, nakita ko sa post ni Ado, itong link nito guys, ilalagay ko na lang sa description. Nakita ko sa vlog ni Ado na ang maganda palang gamitin na pang remote sa mga Ubuntu server ay ang PyTunnel. So ito guys, nakikita nyo yung PyTunnel, no. Itong PyTunnel guys, sabi dito an alternative to Ngrok and Dataplicity. Kasi yung Ngrok guys, may bayad na rin kasi. Wala na siyang libre yata kasi wala na, di na magamit kay Ado Pero yung iba nagagawa ng paraan. Pero sa part ko guys, nahirapan ako sa Ngrok sa Dataplicity pagdating sa Ubuntu. So itong Ubuntu guys, itong PyTunnel this will work only on Ubuntu system and RPI. It will not work on OPI board. So ibig sabihin guys, nag-work lang siya sa Ubuntu system, which is match siya sa system natin guys, kasi Ubuntu yung system natin. Tapos yung Raspberry Pi, pwede siya sa Ubuntu Raspberry Pi, hindi siya pwede sa OPI, mga Orange Pi. So ito yun guys, sinundan ko lang tong dito ni Ado. May dalawang pamamaraan para ma-remote, para ma-install mo yung PyTunnel sa admin. Ito gamit ng PuTTY. Pangalawa, gamit ka ng terminal sa admin. So itong PuTTY guys, ito, nakikita nyo, yan. Kailangan enable yung SSH. Tapos, sundan nyo lang tong instruction dito ni Ado guys. Yung sa akin, yung ginawa ko is itong sa terminal, via terminal. Pag gumawa kayo ng account sa PyTunnel, ito yung account ko. Yan, ito ang account ko sa PyTunnel guys, no. Kapag gumawa kayo ng account sa PyTunnel, makikita nyo agad to guys, tong na to, script na to. Yan, ika-copy paste mo to. Itong sa taas guys, ito yung sa mga Raspberry Pi yata, Raspberry Pi. Pag Ubuntu ka naman, server, yan, copy mo to, and then punta ka sa admin. Ito, yan, punta ka dyan sa admin ng iyong piso wifi. Admin, punta ka sa plugins, yan, tapos plugin terminal. Ito guys, na-paste ko na kasi, napagana ko na kasi yung PyTunnel dito, napagana ko na siya. So ito yun guys, kapag na-paste nyo na yan dito sa terminal, paste nyo rito. Ito guys, ito. Kapag gagawa kayo ng PyTunnel na account, makikita nyo na agad to. Copy nyo yan, then punta kayo sa admin, tapos plugin, terminal. Kung wala pa kayong terminal, download nyo lang yan guys. Meron dyan sa install and update. Download nyo yung terminal, tapos i-paste nyo rito, then enter. Pagka-enter nyo guys, ito yung makikita nyo. Yan, PyTunnel installation was successful. So dapat guys, nakikita nyo to. Ayan. Ibig sabihin, successful na yung installation ng PyTunnel. Ngayon guys, balik kayo sa PyTunnel. Ayan. Dito sa instruction ni Ado, balik kayo sa PyTunnel kasi maggagawa kayo ng custom tunnels para hindi na mahirapan ng link, para mabilis mong mapuntahan yung link para dun sa admin. Tulad sa akin guys, ayan, devices,
mayroon akong ginawa, ayan, custom tunnels. Ito yung sa akin guys, yan. Kiklik ko lang siya. X ko lang to. Kiklik ko lang to. Didiretso na sa admin. Mare-remote mo na agad guys. Yan. Ito na yung link ng piso wifi natin. Kaya guys, ito para magkaroon kayo ng custom tunnels, no? Sundan niyo tong TOT ni tutorial ni Ado. Mula dito sa custom tunnels, create custom tunnels, and then dito guys, number 1, maglagay ka dito ng pangalan. Ano naman to guys optional. Pwede mong lagyan, pwedeng hindi. Pangalawa, click mo tong HTTPS. Tapos pangatlo, yung advance para maklik mo tong persistent tunnel. Yan. Dapat naka-check yun guys. Importante yan para kasi pag hindi mo yan pag hindi mo yan chinek o naka-uncheck yan, kapag yung namatay yung nag-run out, namatay yung PC server mo, pagbalik hindi mo na siya mare-remote. So ito yung importante kahalagahan nitong persistent tunnel. So check mo siya sa number 5. Ito guys, yung naka-highlight na to, copy mo siya. Copy guys. Tapos punta ka ulit sa terminal, admin terminal. Plugins, terminal, punta ka ulit dyan guys sa terminal. Tapos ipipaste itong kinapi mo, paste mo dun sa terminal. Tapos done. So okay na guys. Tapos balik kayo sa by tunnel, custom tunnels. So ito na guys, siyang ganyan. Kiklik na siyang ganyan. Katulad sa akin guys, ito yung device ko. Tapos itong custom tunnels ko. Yan, kiklik mo lang siya. Yan na yung link mo. So mare-remote mo na yung Ubuntu server mo guys. Ang kagandahan pa rito sa PyTunnel guys, dito sa device, yan device, makikita mo rito yung server mo. Tapos makikita mo dyan kung ilan na yung temperature ng ano mo, CPU temperature. Ayan. Kasi dun sa main dashboard sa admin, eto, yung temperature ng guys, hindi nagbabago. 27.8 pa rin. Hindi nagbabago yan guys. Yung iba nga naman nakikita ko sa ibang post na negative 1 pa nga yung temperature nila. Pero dito sa PyTunnel, andito na yung actual na temperature natin mga CPU guys. So, yun, ito yung naging sagot sa problema ko. Yung PyTunnel, gumana siya para mai-remote ko yung aking PC server. Kasi ang layo ko guys, nasa probinsya yung paglalagyan ko. Tapos andito ako sa Maynila, sa Caloocan. So, malaking tulong yung PyTunnel guys. So, yun lang. Salamat sa panonood guys. Sana may natutunan kayo kahit konti. Pero baguhan pa lang ako dito sa Ubuntu guys. Inaaral ko pa yung iba. So, yun lang guys. What's up, what's up? Salamat. Babush.